Kapag hinahatulan natin ang iba sa mga kasalanan na ginagawa din natin, nakikita iyon ng Diyos at hahatulan din niya tayo ng naaayon. Gaya na lamang kung paano sinasabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, chapter 2, verse 1-3. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Walang ibang tinutukoy sa Apostol Pablo kundi yaong mga taong mahilig kumatol sa kapwa-tao. Ito yung mga uri ng taong self-righteous na sa pag-aakala nila na sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. Gayon na lamang kung paano sila manghusga sa kapwa. Di nila wari batid sa kanilang sarili kung paano sila humatol sa iba. Isya rin naman nilang ginagawa para lamang magkaroon sila ng katuwiran para sa kanilang sarili. Kung paano sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 1 ang tungkol sa kasalanan ng sangkatauhan at kung paano inihahayag sa kalangitan ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng tao na ito ang dahilan na humahadlang sa katotohanan. At sinabi sa verse 5 and 6, dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. At inahalimbawa ni Apostol Pablo sa verse 12 at 13 kung paano hahatulan ng Diyos ang mga hintil at ang mga Hudyo. Ang mga hintil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan kundi ang mga sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Gayon din ang mga sumasampalataya at di sumasampalataya ay hahatulan ng Diyos, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Wala tayong karapatan upang hatulan ang kapwa-tao natin, kundi ang Diyos lamang ang may karapatan para hatulan tayong lahat. Isang aral na dapat wag nating isa walang bahala na huwag basta humatol sa kapwa natin dahil nasusulat. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. God bless us all.